magandang umaga po sa lahat. Pakita ko po sa inyo na kaninang umaga po ay umuulan ng 5 hours. Kaya isusurvey natin ang downtown kung totoo bang bumabaha. Ito po ay isang flood control project ni PRRD noong siya ay presidente pa lamang. So itong area na to, aminado talaga kami na bumabaha dito, pero madali lang umupo yung baha dito kasi mayroong flood control project na yan. Yan po, kung nakikita nyo po, mataas po yan, papunta po yung Agdao flyover. So kitang-kita nyo naman dito na may basa pang mga lupa, no? So ganyan. So mayroon pa rin ongoing na pinoconstruct nila dahil sa kapila po ay na may mga damage na mga ano doon. So makikita natin no na kasi kanina malakas po ang ulan talaga, mga 4 hours umuulan, sobrang lakas talaga. So ngayon hindi na po umuulan, so wala talagang tubig, no? Wala talagang tubig. Gawa po ng flood control project na ito. So malaki ito, I think nasa mga 10 feet ata, 10 feet ang kalalumon. Ayan po, no? So yan po, ongoing po yan na kinukonstruct dyan kasi may mga sa tagal na nito. Ilang taon na kaya itong flood control project ni PRRD at saka ni Pulong Duterte nung congressman siya ng 1st District. Yan. So wala talagang tubig kasi dito po kahit umuulan ng malakas, pag bumabaha talaga dito. Pero kaya gawa po ng mga flood control project na yan, madaling humupo ang tubig kasi dyan patungo lahat ang tubig na nanggaling dito. Yan, kung nakikita nyo po, no, tuyong-tuyo. Pero kanina malakas talagang ulan, sobrang lakas. Ayun, ganito kasipti ang mga taga Davao. Yun, may babaeng naglalakad po. May mga burikat pa dyan sa tabi-tabi, oh. Hindi na anod sa baha. Yan, oh. Yun. 150 yan. Dito yan sa Dakudao. Ito lang muna ang update natin ngayon sa Dakudao area, no, ng flood control project ni Duterte. Ayan. So kung nakikita nyo, no, so sobrang taas, sobrang haba talaga yung flood control project ni Tatay Digong nung siya ay president pa lamang. Ito, nakapakatibay ito. Makikita nyo, hindi yan substandard, sobrang kapal yan ng pagsisimento. Ilang taon na yan, hindi pa nasisira. Yun. Dito, at saka daan sa ilalim, dyan dadaan yung dinadaanan ng mga truck. Dyan dadaan papuntang dagat. Papuntang dagat. Ito na. Check lang natin ito. Ito ay papuntang Palengking Agdao. So kung nakikita nyo po, no, wala talagang katubig-tubig ang downtown. So kasi madaling araw na makikita po ninyo ay nakapaka-mingaw talaga. Turn. Bakit pa-turn? Okay. Dito tayo dadaan kasi no left turn doon.
nasa Lapu-Lapu Street po tayo. Kung nakikita nyo, Lapu-Lapu Street. Yun. Yan, Lapu-Lapu Street. So, buta. Go tayo kasi okay naman yan na nagbe-blink yung stoplight kasi sira. So papunta tayong Lapu-Lapu Street. I-check natin kung may tubig ba, may maraming tubig ba kasi malakas ang ulan eh. Sobrang lakas talaga ng ulan kanina. Kaya i-check natin kung totoo bang nagbabaha ang downtown. Wala naman. Ito ay sakop na to sa Obrero. Obrero Street. Wala, may mga tubig pero maliit lang kasi humupa na. Yun, oh may tubig oh. Kita nyo may tubig pero wala na, humupa na. Nandito tayo sa Santa Ana Street at Lapu-Lapu Chavez. So dito tayo dadaan sa Santa Ana Street. Tingnan natin dito kung may marami bang tubig. Yan, Lapu-Lapu Street. Doon. Kung nakikita nyo, nandito na po tayo sa El Guerrero. Yun, at saka Santa Ana ha. Tuloy lang tayo. Tingnan natin kung may tubig pa doon. Wala. Kasi sa pamumuno ng administrasyon at sa noon administrasyon ni Duterte, ang layo talaga. Kasi ang administrasyon ngayon, ang Pangulo, wala talaga pakialam sa mga taong bayan kung ano nangyayari. Sana hindi mangyari sa Nepal. Ang nangyayari sa Nepal, hindi mangyayari sa Pilipinas kasi ang gulo na talaga. So nagmarsyalo na ang Nepal at saka Cambodia, I think Indonesia. Sana hindi mangyari dito sa atin sa Pilipinas, no? Kasi magulo talaga. Gawa na ang corruption ng ating gawa ng mga corruption. Iwan ko lang ngayon bakit ang daming corruption. Halos 3 bansa may nagpro-protesta na mga taong bayan dahil sa anti-corruption. Siguro hindi sana mangyari to kung si Duterte pang nakaupo sa pagka-presidente, kasi nung pagkaupo ni President Duterte ang buwan talaga, ang hapsay ng pagtakbo ng panahon. Nakapahapsay talaga kasi hindi kurakot din si Duterte, hindi kurakot yan. Okay, nandito po tayo sa Central Bank, no? Downtown mismo, Central Bank. Stoplight pa, mamaya pa mag-go na tayo. Yun, kabila pa nag-go. Kaya antay-antay lang tayo. Dito, tingnan natin dito sa May Quirino kasi dito, madalas dito mubabaha. Nung nakaraan, nagbabaha dyan, malaki yung tubig pero madali lamang humupa kasi gawa ng mga maraming flood control project.
Hindi pa pala. Kabila pa pala na Gugo. Site naman. Ngayon, oras natin ngayon is 3 AM no, pero kung nakikita nyo, may, ang kuan talaga tahimik ng Davao City. Hindi kagaya noong panahon pang ibang panahong presidente na si Nonoy, kasi dito magulo talaga ang Davao City. Pero nung nakaupo na si President Duterte, ang kuan na talaga tahimik na talaga. Kasi lahat ng mga kriminal at adik naubos na. Kaya ngayon nakakalungkot lang kasi bumabalik na naman sila. Hindi ka nakampante maglakad. Marami nang magnanakaw, hindi na natatakot kasi ang presidente walang pakialam kung anong mangyayari. Ito ay Bangko Sentral ng Philippines. Ito kung nakikita nyo, ito ay Central Bank, tawagin Central Bank. Ayun, ito. Wala namang tubig, no. Dito ako na-trap nung nakaraan kasi mabaha dito, pero kita natin, no, wala nang tubig. Madali na talaga humupa ang tubig dito kasi may flood control na matibay. Kung nakikita nyo, walang flood control dito, pero sa ilalim ito maraming flood control papuntang dagat, papuntang Davao River. Yan, papakita rin namin sa inyo na ang Davao River dito lang sa may Bangkeruan. Walang tubig dito sa Quirino Street. Walang tubig. Downtown. Yan, pag nag-blink yan, pwede ka pumasok dyan kasi sira naman yung traffic light. Okay naman yung pasukan kasi sira. Pero pag hindi sira, huwag kang magugo kasi ma-detect ka talaga. Maraming CCTV ang traffic light dito. Bawat traffic light dito may CCTV. Kaya kung magugo ka, makikita talaga. Violation yun. Kung wala mang makikita, walang enforcer na makikita sa'yo, sigurado sa CCTV makikita ka. Kaya pag ganyan, naka-red, huwag kang dumiritso kasi masisira talaga ang buhay mo. Alright, nandito na tayo sa Bangkeruan, San Pedro extension niya, San Pedro, tapos Quirino. End of Quirino na to. Wala pa ding baha.